Good morning po sa inyong lahat and welcome sa ating Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. SIC Registration Number 000002842, October 19, 1965, San Jose, Dinagat Islands. Guidance Series to all PBMA missioners. Ang tanong, bakit malaki ang ating pasasalamat kay Divine Master? Ganon din sa kanyang mga kasamahan ng Spiritual Division na tayo'y nakapasok sa PBMA Incorporated. Ganon din sa utang natin sa samahan at dito sa ating puho. Ang sagot. Una, tayo ang unang pinili. Ikaw at ako. Number 2, nakilala at napili na gawing representante upang gawing guro ng kaalaman noong mga araw na nakalimutan na. Number 3, sino ang hindi matutuwa na pagkatiwalaan ka ng isang mahalagang bagay na narito sa mundo? Number 4, dito sa ating puok ng ating samahan ang malaking utang na aking sinasabi sa inyo? A. Utang ito na ating nakuha sa kalooban ng Diyos. B. Utang ito na ating nakuha doon sa mga membro ng Spiritual Division. C. Nasa ngayon, sila ang nagbigay ng buhay sa ating samahan. 1. Dahil ang totoo, dahil tayo'y magkaisa. 2. Hindi tayo maaaring maipon dito. 3. Hindi tayo kasing lawak ng laot kung hindi dahil sa kanila. 4. Kung hindi ang ating Ama na pinag-isa ang ating pag-ibig sa ngayon. 5. Ang malaking utang na loob ninyo sa akin dahil ako ang nagturo sa inyo dito sa mundo. 6. Hindi kayo makabayad sa akin sa malaking utang na loob sa akin na kayo'y nakapasok sa samahang ito. Maglaho na lang kayo sa mundo, hindi kayo makabayad sa akin. Tanong, bakit tayo ay susubukan ng ating Ama at bakit mayroong pagsubok na gagawin ni Master Junior sa atin na mga membro ng PBMA? Number 1, mga kapatid ko, kung tayo'y nangangailangan sa ating Ama, mayroon din siyang kailangan sa atin, sa mga misyonaryo o membro ng PBMA. 2. Nangangailangan siya kung ano ba talaga ang patunay, kung gaano kalaki ang inyong pag-ibig na ibibigay sa Kanya. 3. Gaano kalaki, gaano katagal sa pag-ibig mo sa Kanya. 4. Habang buhay ba yan na pag-ibig? 5. Habang mayroon ka pang kailangan o hanggang dyan lang ba dahil may problema ka? 6. Pagkatapos ng lahat, pag nalutas mo na ang inyong mga suliranin, nakalimutan mo na ang Diyos. 7. Dahil may mga tao na maalala lang ang Panginoon kung siya'y nariyan pa sa paghihirap. 8. Kaya susubukan ang isang misyonaryo o membro ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig at pananampalataya. 9. Itong pagsubok ay isang paraan kung paano kilalanin ng Diyos ang kanyang tauhan dahil ang ating Panginoon ay pipiliin ang tunay niyang tauhan. Tanong, bakit pipiliin ni Master ang tunay niyang mga tauhan? Sa anong paraan? 1. Darating ang araw mga kapatid, bayuhin, tahipan, at saka saligsigin pa talaga. 2. Diyan makikita kung darating ng araw dahil pipiliin na kung alin ang laman. 3. Mga kapatid, pag-usapan natin ang pagpili ng tao. A. Tulad tayo ng palay na binayo. Galing sa pag-ani ay tatahipan. B. Ang lilipad, yun ang ipa. C. Ang laman mapag-iwan mula sa tuyo. D. Pagkatapos niyan, ipagiling ang palay.
A. Pagkatapos ipahan na muli, lilipad na naman ang ipa at ang laman matitira. F. Pagkatapos niyan, dahil mayroong laman, saligsigin na muli ang laman. Dahil titingnan na naman kung mayroong bang palay na naiwan. H. Pag makita na mayroong pang palay, ibubukod na naman ang palay at saka matitira naman ang ibang laman. At doon ay panay na laman. Yun na nga ang dadakuti ng tao at ipasok sa kanyang buhay. G. Ganon din tayong mga kapatid ko. Kung pipiliin na tayo, babalik na ang ating Ama upang piliin tayo sa pamagitan ng mga gawa natin. Ay, dadaan muna tayo sa maraming departamento bago pa tayo darating sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo nitong 7 sakramento ng Diyos na iniwan ng buhay ng tao. For without our strong determination, you will never reach the kingdom of my Father. Walang ibang makapanghina sa iyong sarili kundi sarili mo rin. At walang ibang makaligtas sa inyo kundi sarili mo rin. Pagsamahan ko kayo ng tentasyon o pagsubok habang kayo'y nasa misyon. Ako na mismo ang magpadala sa inyo. Ako pa rin ang magpatikim sa inyo kung paano ko kayo tutuksohin upang alamin kung totoo ba kayong tunay na membro ng PBMA. Dahil alamin ko, if you are faithful, truthful of your mission or promises. Walang makatukso sa inyo kung iyan matutuhan mo, mga kapatid ko. Ano ba itong mga pagsubok o trials or tentasyon? Kaya mag-ingat kayo. 1. Yaong halos wala nang makain, titingnan ko kung sino ang matira sa aking dalampasigan. 2. Darating ang araw na nakatakot ang pagsubok na ibigay ng aking Ama. 3. Itong mga karamdaman ng tao, minsan sasapit talaga na bawian tayo ng hiram na buhay. 4. Ng ating mahal na buhay, minsan darating ang biglaang kamatayan. 5. Darating pa mamaya ang mga sakuna na hindi natin mapigilan. 6. Darating pa ang mga magpapaniwala sa bawat kanto dito sa aking puok pagsapit ng tamang panahon. 7. Nasa 5 minuto kapag nakinig ka, malamang kung hindi ka mag-ingat o kaagad makatawag sa aking pangalan, maaring madala ka kaya dapat mag-ingat. 8. Darating pang araw o panahon na mayroong tao na bubuhayin ang patay dito sa administration building. 9. Pagkatapos ng 2 oras na magpapaniwala na siya dahil ang kanyang pagmumukha o anyo na dinala ang kasing tulad sa mukha ng ating Panginoon noong may balbas pa siya. 11. At kung hindi kayo mag-ingat, mawawala kayo sa inyong paniniwala. 12. Kung hindi kayo mag-ingat, lilituhin kayo, mawala ang inyong master ng mga ilang araw. 13. Babalikan kayo upang hatulan kayo kung hindi kayo mag-ingat. 14. Ipinakita sa inyong pagsubok ngayon, yan din mga anak, sa darating na araw, susubukan kayo. 15. Kaya sa ganun ang tibay ng inyong pananampalataya ang inyong alagaan. Ang sekreto mga anak kung saan ang Diyos naroon ang tukso o tentasyon sa inyo. 17. Susundan kayo ng palagi ng pagsubok. 18. Upang kayo'y iligaw pagsapit ng araw. 19. Upang hindi na magalaw ang inyong pananampalataya at panindigan. Ulitin ko na walang ibang maging kabiguan mo kundi sarili mo rin. Walang ibang paraan upang ikay makapasok sa langit kung hindi ang sarili mo rin. Ang madadala sa tukso tulad ng paglasing, paumanhin. Alam mo, marami akong pinasama sa inyo ng pagsubok sa pananampalataya. Kailangan maghanda tayo para sa ating kinabukasan at mayroon ding paghanda sa kanilang kinabukasan tungo sa kanilang kabiguan. Kayong mga nagtitiis ay susubukan ko kung gaano kahigpit ang inyong paniniwala. Dahan-dahan kong alisin o tanggalin ang inyong senturon kung hindi na ba matanggal. Sa inyong pag-uwi, sa inyong pamamahay, pasundan ko kayo upang lumuwag ang inyong paniniwala. Kapag hindi ninyo talian ng mabuti ang inyong paniniwala, pag matanggal, hindi na kayo babalik dito sa aking dalampasigan. Sa kabila ng napakainit ng inyong paniniwala sa ating samahan tulad ng ating paghihirap ngayon, pasundan ko kayo ng malamig. Susunod at saka alis na kayo sa samahan. Kaya mga kapatid ko, ulitin ko, pagtibayin ninyo ang inyong panindigan at sundin ninyo ang tumpak
utamang landas at mga batas ng ating samahan. Message from our Divine Master, Rubin Ecleo Sr. and members of the Four Corners of the World, and Master Rubin Bicleo Jr. and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Thank you so much.